Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines ka na mga barata sa lado nasyonal, Congressman na si Dana aga sampa ning kaso subot sa sinasabing mapangraota na post online laban sa iya. Ligarda na nga po nin tulos na aksyon sa classroom overcrowding sa mga public school. LTO inimpound ang port ni Derek Ramsey. Ninoy Aquino Day nagsisilibrar ngunyan aldaw. Konsulado nagpatanid sa OFW sa Hong Kong laban sa beach asin na condition kanda nasambit na mga Pilipino. Yan ang mga headlines kanda mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumbo. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, marhay na aga ako si Junel Cuba. Sa detalyes na mga barata sa lado nasyonal, madara ni na mapananguro na kalangitan asin na pagkuriyat ni na paguran ang southwest monsoon o duro sa bagat sa parte kan na kaiwasan kan Luzon ngunyan aldaw kan Biyernes sabiyan kan pag-asa. Padagos man na pinagmumonitor kan State Weather Bureau sa luwas kan na Philippine Area of Responsibility FAR na LPE 08F na dating pig tutuklo bilang bagyong nining asin man na LPE 08 o 08H pareho sinda may medium chance na liwat na maging tropical depression sa laoga kan masunod na 24 oras. Mantang nasa luwas man kan par ana severe tropical storm Saudil na namatahan sa distansyang 2,735 kilometers sirangan kan eastern na parte kan Visayas. Patus ang maximum sustained winds na 95 kilometers an kada oras. Sinigwanin pa burbugsong maabot man sa 115 kilometros an kada oras. Nag-iiro ini sa parte kan norteng Subanganda sa rikas na 25 kilometros an kada oras. Makakamati manin na mapananguro na kalangitan na may pakurukuriat na pagbagunas kan uran asin thunderstorm an probinsya kan Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes, Cagayan,
ninuli man kan habagat, posibleng ang mga flash flood asin landslide ninuli man kat katamtaman sa gudnang minsan na makusog na pagbagunas kan Oranda sa Metro Manila asin iba pang parte kan Luzon, pinaglalauman ang mapananguro na kalangitan asin man may isolated rain showers o thunderstorm na sa nagkapirang parte kan na nasyon pwede man na magkaigwa kan isolated rain showers o thunderstorm ninhuli kan localized thunderstorm. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, dai napapalampason ni Akbayan Party List Congressman Percy Sidana and mga personal na atake sa iya sa social media urog na ang mga komentong ginagamit an sa iyang kapakanan o ana sa iya mismong mga sinasabing kailangan para siya ang digdi subuot pasupugon asin manda supugon segun kisidana Sindana, digdi normal lang ang pagbabatikos asin na pagtuyaw sa trabaho kan sarong government official. Alagad may angganan ang kritisismo kapag napuli na ini sa personal na pag-aatake, harassment asin diskriminasyon. Ipinagpaig ka na sanbit ng kongresista na nakaresibis siya dahil pa sa nanaloy nin mga batikos online na nakapokus sa iyang pisikal na kamugtakan asin medical condition. Subot dahil niya ipinagkukonsidera na problema ang litimong mga sinasabing subuot mga tuyaw sa iyang trabaho bilang public official. Alagad kunda dahil subuot digdi tutugutan ang paggamit sa iyang mga kakundian para siya ang gibuhon na makangisi-ngisi. Ipinagpagirumdum ni Sindana na anda sa iyang hilang anda resulta kan stroke na sa iyang namatian tinawan doon ka na nasambit ng kongresista na dapat gibud na suba o gamiton bilang armas anda nasambit ng kailangan tangani mana na digdi tanggalanin dignidad ang sarong tao sigun sa congressman na nakipag-ulay na siya sa iyang mga abogado para man pag-adalan ang posibleng pagsampa ning kaso laban man sa mga responsable sa nasambit ng post sharing man. Pinaglinaw ni Sindana na padagos kaning aakuon ang lihitimong kritisismo asin na public scrutiny sa iyang trabaho. Alagad ipinagpahig kanina ang mga pag-aatake digdi na napupuli sa harassment, pagpapasupog asin diskriminasyon dapat subot at ubangon sa irarom kanlay. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nangapudan si Senador Loren Ligarda na tulos na aksyonan ng Kongreso para madadigdi matawanin atensyon and suro-suan ng mga estudyante sa classroom kan mga pampublikong mga eskwelahan. Sigun ki Senadora Ligarda, bako lang kalidad kan edukasyon ang naapektaran kundi pati naman kamugtakan kan mga paratukdo. Mas hingani nagbaba na ang National Student to Classroom Ratio. Ipinagpaig ni Ligarda na bako ining nahipailing ang tunay na kamugtakan kan nagkapirang mga lugar na nakakamati paman giraray din matinding overcrowding. Basado sa 2025 study kan Philippine Institute for Development Studies PIDS asin the Second Congressional Commission on Education, nagbaba sa 39 sa gunang 32 na mga estudyante kada classroom ang average ratio sa public elementary school kanda 2021. Sa junior high school man bumidaba sa bilang na 54 padagos sa baba na 44 na mga estudyante kada classroom. Alagad nagkapirang mga eskulan sa National Capital Region Calabarzon, Sacsargin asin man sa Bangsang Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao o minabot sa haros 60 estudyante ang nasa sarong classroom. Sabi ni Ligarda, pwedeng maapekto o makaapekto ang sobrang kadakol suro-suan ng mga estudyante sa sarong classroom sa kalidad kan na pagtukdo asin pagkanood siring man sa kapakanan kan mga paratukdo. Para matawanin atensyon, isinampa ni Ligarda ang Senate Bill 2397
7 o an prosopistong public school class size aka o bato ka na sambit ng prosopisto na magkaigwani na mga marhay na class size sa mga pampublikong mga eskwelahan asin masiguro na may bastante na learning environment para man sa mga estudyante asin mga paratukdo. Tinawando ni Legarda na kinakaipuan ang tulos-tulos na legislative action tangani man na matauanin solusyonan problema kan overcrowded classroom asin man mapakarayan kalidad kan edukasyon sa laog kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal ipinagsisilibrar ngunya na aldaw kan Miyerdes sa Agosto 21, 2026 ang Ninoy Aquino Day sarong special non-working holiday na pinagsisilibrar bilang paggiromdom sa dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Anda pizza iyo anda opisyal na kaibanan sa listan kan mga special non-working holiday ngunya na 19 o 2026 sa irarom kan proclamation kan number 1006 na ipinagpaluwas ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginadan si Aquino kan Agosto 21, 1983 sa dating Manila International Airport nagkaperang segundo o minuto matapos ining magbalik sa parte mismo kada Pilipinas gikan man sa haros tulong taon na pagkaka istar duman sa parte kan Estados Unidos de America matapos na ni ipaapon duman an sa iyang pagkagadanda nagbunga nin maiwas na kaanggutan kan publiko asin nagpakusog sa lado kan oposisyon laban sa diktadoryang si dating presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal sa BBS-FM Naga. Inako kan dating security aid Orly Gutisa na bako lang kwarta anda nagtulak sa iya para magibo subot nin salang testimonya laban ki dating House Speaker Martin Romualdez kan nagtalikod na aldaw magigirumduman na pinagbawi ni Gutisa an inot kaning affidavit kung sa ini pinagpahig kaniya na nagatud siya ninda maramalitang kwarta sa harong ni Romualdez duman sa Forbes Park sa Makati. Sabi ni Gutisa na subot sinuhulan siya ni Senador Dante Marcolita asin dating Congressman Mike Defensor alagad afuera subot sa pangakong kwarta scholarship tinawando ni Gutisa na takot ana nagtulak sa iya para sundon an ipinapagibo sa iya. Sabi ni Gutisa, sinabi kaya sa inot na affidavit na nahiling niya an subuota pagatud nin murumalitang kwarta sa harunga ni Romualdez alagad sa iyang bagong payag pignigaran niya ini. Ngunyada, ninulita subuot digdi sinabi kani na mayo siyang naging direktang kontak kay Romualdez asinda da iniya ini nahiling sa nasambit ng address. Sabi ni Gutisa, nadara siya sa mga hahamis na mga tataramon na mga pangako ni Marcolita asin Defensor kaya nasabi niya ang mga bagay na daiman da at totoo pinagbabasulan da niya subuot ada sa iyang pagkakasangkot sa nasambit ng kontrobersiya asin da inapudining sarong bangungot na abo na niyang balikan. Tinawando ni Gutisa na gusto lang niya nga mamuhay nin matrangkilo kay bananan sa iyang pamilya. Apuera kay Gutisa, apat pang dating mga security aid sahot kay Romualdez asin iba pang mga personalidad kasumpay kan subot anomalya sa flood control project. Nagbawi naman kan sa inda mga testimonya nagkukuha pasindanin mga pahayag gikan sa parte mismo kana nasambit na bagay kung sa inda digdis tinutukdo na ang pinakamayor na naggibo ka na nasambit ng kaambugan iyo mismo si Marcolita asin subuot si Mike Defensor. Sa
iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sarong empleyado kan National Bureau of Investigation NBI ang pinagdakop matapos subota mangutong nin kwarta sa mga negosyante duman sa parte kan Mindanao gamit ang pangaran kan ahensya asin ni NBI Director Melvin Matibag. Sigun ki Direktor Matibag, ang suspect sarong confidential agent kan NBI na job order employee. Subuot naglilibot ini sa manlaylay na parte kan Mindanao, nagpapabisto nga sinugo kan NBI Direktor para manguliktan in kwarta bilang subuot protection money gikan sa nagkaparang mga individual asin na negosyo. Ninuli kani nagsagibonin entrapment operation ang NBI matapos makaresibinin reklamo gikan sa sarong alangkaw na opisyal kan gobyerno duman sa parte kan Mindanao. Sigun ki Matibag uminabot sa 1.7 million pesos ang nakulikta kan suspect. Ipinagpahid kan NBI chief mayo siyang sinugo na si Saymanda para manguliktan in kwarta kan sa iyang pangaranda. Nagtutubod ang NBI na haloy nang ginigibo kan suspect ang subuot pangungulikta asin may sarok pining taong ginagamit duman sa Mindanao para man magtabang sa pagkuakan kwarta. Kabali sa pinagdakop ang driver kana sambit ng suspect na atubang ang suspect sa mga kasong robbery, extortion, usurpation of authority, asin illegal possession of firearms. Nagpatadid man si Direktor Matibag sa publiko laban sa Sisay Manda na magamit kan sa iyang pangaran asin kan NBI para manda sa mga gibong illegal. Kaminar kani ang mga negosyante asin iba pang individual na tulos na ipaabot ang report sa NBI ang si Isayman na naghahagad nin kwarta o nagigibo kan demand gamit ang pangaran kan ahensya kan NBI. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pakitang unyada sa lado national daiman subuot ngalas ni Senador Pampiluping Lacson ang dagos na pagbawit ni Orly Gutiza sa iyang testimonya. Binalikan kanda Batikanong Senador ang mga nainot na mga hearing kanda Senate Blue Ribbon Committee kung sa siya nagserbi bilang chairman sa laog ni nagkapirang bulanda. Sigun ki Lacson nasa record asin na naka-live pa sa hearing na haros sinasabing digdi risang quote sa witness o ang nasambit ng witness ang dating soldados kaya dati man subot niya nga pinaglalauman ang pagbaliktad ni Gutisa bilang sa mga masurudod na maaldaw. Pinaglaladawan pa man ni Lacson bilang Wanda Dime Udasan o haros mayo na ninda importansya ang testimonya kana mga pinagsasabing malita boys kasudod kan luway-luway kaning pagbaliktad. Ninuli kaniya daina subuot nakakangalas pa ang original na malita boy na si Gutisa ang magbaliktad pa man giraray. Ginamit ka na Batikanong Senador ang subuot lingway ka na mga mandurugas na haros sinasabing lagadi ninda hapon dubling kita o 40-40 nga bisyon tanganing iladawan ang mga istorya kan malita voice kasumpay naman kan subot serye kan pinagaapod na recantation. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagita sa lado nasyonal, ibinali ni dating House Speaker binali si dating House Speaker Martin Romualdez ana recantation na subuot bagman na si Orly Gutisa kung sa inda binawi anda sa iyang aligasyon laban sa party mismo kan kongresista na nagatud sa iya danin kickback. Kinumpirmar ni abogado Felix Villa saro sa mga abogado ni Romualdez ang pagsampa kana sambit ng affidavit kanda sudma aldaw kan Webes Agosto 20 na inut naman na ipinagpayag kana saro pang
abogado ni Romaldisa na si abogado Adi Pahardo na ibinali kaniya sa supplemental counter affidavit ang sinumpaan sa laysay kan 25 dating tsuper asin security aides kan na pugante asin dating kongresista na si Elizalde Cua. Nanindugan man si Romaldis na mayo siyang ginibong anuman na pagbalga sa ley asin na preparado siyang patunayan nini matapos i-anunsyo mismo kana sa iyang pinsan na si President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalumang suna na nakatalaan sampaanin kaso ang nasambit ng kongresista. Magigirumduman pinagbulgara ni Gutisa ang pagdanguga sa Senate Blue Ribbon Committee kan September 2025 na nagatod siya nin malimalitang kwarta sa harung ni Romaldis duman sa Tagiga alagad pagkatapos kayan binawi kani ana sa iyang aligasyon asin sinabing pre-nature siya ni dating Congressman Mike Defensor asin ni Senador Rodante Marcolita para gibuon ang pag-aambug. Mantang sinabi man kan Office on the Ombudsman na ipagpapadagos ang investigasyon kay Romaldis ing kaso ang pagbawi kanasambit ng testimonya. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal o minabot na sa 29 ang bilang kada mga individual na kumpirmadong nagadan inhuli man sa kalamidad sigun iyan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC. Kabali sa mga kausa o rason kana sa indang pagkagadanda ninhuli kana pagkakakuryente, pagkakalamus sa kasagsagi kan baha na antugan kana mga nagbagsak na mga daga, istruktura asin man mga kahoy. Apwera sa mga nagkagaradan, padagos na pinagahanap ang tulupang mga individual na nagkapirang aldaw ng napabarata na nawawara o minabot naman sa 19 mga individual ang sinasabing napagaraman na nagka-irirido. Sa presente, igwanin na 6.5 milyon na mga individual ang napagaraman apektado kan serye kan kalamidad. Arog kan 1.8 milyon na mga pamilya ang mga ini gikan sa parte kan 11 mga riyon naglubo man in 4.68 o 66 billion pesos and nagkararaot sa lado kan infrastruktura mantang uminabot sa 1.40 bilyones pesos ang naraot sa sektor kan agrikultura. Aragad padagos pang pinag-aaram ang hiwas kanda nasambit ng distroso sa duwa nga nabanggit ng sektora ang nasambit ng mga damage report basado lang sa epekto ka nagpapadagos asin nagdadanay na duro sa habagat. Bagyong Luis asin bagyong Maymay mantang nagbabanta paman giraray ang panibagong raot nin panahon sa luwas kan teritoryo kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal daina subuot pinagkwestiyon ni abogado Milvin Kalimag ang dagos ng pagbawi ni Orly Gutisa sa iyang orihinal na pahayag. Si Kalimag ang nagnotaryo sa bagong salaysay ni Gutisa kasunod kan sa iyang recantation. Sigun paman sa abogado pinagapot lang kani si Gutisa kung naiintindihan kani an sa iyang ipinagpayag sa salaysay na nakasurat bilang typewritten sa Pilipino, bagay na positibo man na sinimbagkan sa iyang kliyente. Nag-abot subuot sa 15 sagkod ng 20 minutos ang sa indang transaksyon. Kabali na ang pagpapaliwanag sa nilalaman kan na konteksto sa iyang affidavit. Sigun paman sa abogado, pinili kan dating soldados na sa ibang lugar gibuon ang pag-notaryo kan sa iyang affidavit. Ninuli naman kan sa iyang seguridad asin daina subuot kani
pinag-question na nasambit ng bagay. Kanagtalikod na daw dagos ng pinagbawi ni Gutisa an sa iyang aligasyon na nagatod siya nin muro malitang kwarta sa dating House Speaker na si Ferdinand Martin Romualdez bilang parte kan sa iyang kickback sa mga ipinagpatindog na flood control project. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ipinapaubaya na subot ni Senadora Erwin Tulfo sa opisina kan Ombudsman ang pagsisiyasat sa dagos na pagbawi ni Orly Gutisa sa saiyang nainot na sinumpaan na salaysay. Magigirumduman ginibo ni Gutisa ang recantation kan nakalis na aldaw nagkaperang bulan poon kan inot kaning maglataw sa Senate Flood Control Investigation pinag-akusaran na nagkaperang individual nga nakaresibi subot kan na malita na kas bilang kickback kan mga flood control project. Si Senador Tulfo naman ang bagong chairperson kan makapangyarihan Senate Blue Ribbon Committee na nagsasagibo kan busising investigasyon sa nasambit ng iskandalo. Sa pahayag kay Tulfo, sinabi kani na mas maray na ipaubaya na sana sa tanod bayan ang investigasyon asin dagos na nga papanaguton ang nasambit na mga sangkot sa nasambit ng anomalya. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinag-anunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagbilog kan sarong Senate Ad Hoc Committee para manbuhayon ang ekonomiya kan nasyon Pilipinas. Sabi ni Gatchalian, posibleng ilansar kan committee sa masudod na simana na apudon na reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth o RISE Ad Hoc Committee. Makikitabang digdi ang mga nagtitindog na chairperson gikan sa manlain-lain ng mga komitiba kanda Kongreso para man tukaron ang mga lakdang para makatabang na maiangat ang ekonomiya kan Pilipinas. Tinawan doon ni Senate President Gatchalian sa sarong event na nagluya ang ulanto kan ekonomiya kan Pilipinas sa mga nakalis na mga quarter asin igwani nagkaparang mga external challenges. Kaya kinakaipuan subot na pag-urulayan ang pag-review sa ekonomiya sa paagiman kan legislation. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, pigweltahan kan Presidential Anti-Organized Crime Commission POCC and Chinese Embassy kasumpay kan naging kapayagan sa operasyon sa sarong steel plant sa Misamis Oriental na nagpapahiling kan malinaw na pagbabaliwala sa diplomatic decorum asin sovereign laws kan Pilipinas. Sabi kan sinambit na ngayon siya dai na kinakaipuan asin dain nararapat para mada salado kan imbada ang pangaran kan mga autoridad kan Pilipinas sa pagsasagibo kan lehitimong operasyon sa laog mismo kan Pilipinas. Nagugat ang nasambit ng kapayagan kan komisyon matapos questionon ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingping ang pagkakaaresto kan dusi-dusi ng mga Chinese workers duman sa Sangjia Steel Corporation mantang pigpalibrian na abuton sa 300 na mga empleyadong mga Pilipino. Question kan Chinese official ang pagkakasangkot kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP asin paggamit kan na military aircraft sa operasyon. Asin sinasabing ang araw kaning massive deployment andai kinakaipuan para man sa mga ordinaryong mga trabador kundi para sa armadong militante o terorista. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka?
Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang balik kita sa detalyes kana sa tuyang mga barata kitang unyada lado lokal. Dai nakalusuta ang sarong pinagtutubudan na sangkot sa illegal na droga matapos na madakop sa sarong ginibong drug by bus operation kan mga tauhan kan San Jose Municipal Police Station duban sa Banuan kan San Jose Camarines Sur alas 8:18 nin pagkabanggi. Isinagibo ang operasyon katabang anda grupo kan Camarines Sur 2nd Police Mobile Force Company asin man an intelligence unit kada PPO Camarines Sur. Pinagbisto ang nadakopa na suspek na si Katur, 27 anyos, mayo ni Naguma, mayo manin trabaho sa Rumpusyera, kana San Jose Camarines Sur. Nadakop ang suspek matapos kaninya bintahanda ang sarong pusher fire na sarong miyembros kan pulis nin sarong hetzel da transparent plastic sachet na naglalaman na ni na puting crystalline substance pinagtutubudan da shabu iniya sa kantidad na 500 pesos sa ikisinagibong pagalugog sa lawas ka na suspek nakuha pa ang 4 na pidaso nga transparent plastic sachet na pinagtutubudan na shabu o minabutman sa timbang na 5.37 grams ana kilo kana nasambit ng shabu asin may kantidad na 36,516 pesos. Ang ebidensya yaon ngunyan kaput kada PNP nakatalaan na darahuna sa Crime Lab kada Camarines Sur Police Provincial Office asin ang suspect nakatalaan manasampaning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 and Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang unyada sa lado lokal sarong makabuluhan na lakdang pasiring mada sa masa ligtas asin na mas malalauman na serbisyo para mada sa mga biyahero. Taos pusong pasasalamat kay Police Brigadier General Erosito M. Miranda ang Regional Director kan Police asin si Colonel Tyrone Dutimas, Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office, kay banan si Police Captain Jerome Dispoig and Chief of Police kan Lupig Camarines Sur. Pinasalamatan sa Police Regional Office number 5 asin ang PNP sa gabus na naging parte kan proyekto ang bagong Motorist Assistance Center magsiserbing ka dagdagan asin katabang sa pagdul nin tabang asin impormasyon siring man giya sa lado kan seguridad kana mga residentes mga biyahero na nagaagi sa parte mismo kana Banwaan kan Lupig Camarines Sur sa
kakasararo asin pagtatarabangan na mas napaparani ang serbisyo sa kada namamanwaan para sa ligtas asin progresibong dalan o tinampo dyan sa partibismo kan banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nadakop kan tracker team kan Guwa Municipal Police Station ang sarong wanted person sa bisa kan duwang warrant o baras sa isinagibong operasyon. Alas 10:30 kan sudma duman sa uduman sa Banwan kan Guwa, Camarines Sur. Anda inot na pinag-isyong warrant, pinag-issue kan Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Branch 58 sa Banwan kan San Jose para sa kasong reckless imprudence resulting in homicide asin banda serious physical injuries sa irarom kan Article 365 kan Revised Penal Code na iyanda yaon nakalista bilang criminal case number 2026-7376. Ianda nangyari ka na Agosto 19, 2026, may rekomendadong piyansa na 30,000 pesos. Mantang sa kapariyong sala o sa kapariyong huwes saro pang warrant o baras laban sa akusado para sa pagbalga kan Section 7 Paragraph 4 kan Republic Act number 9175 na nakadokumento sa criminal case 2026-7370 na may pitsaman giraray na Agosto 19, 2026 asin dinakopinika sudma may rekomendadong piyansa na 48,000 pesos ana nasambit ng piyansa. Ang suspek nakakulong niyan duman sa Guwa Municipal Police Station para man sa magkakanigong dokumentasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nagpartisipar ana 9th Infantry Sandigan Battalion Philippine Army, 9 IB Philippine Army sa isinagibong Enhanced Comprehensive Local Integration Program ECLIF meeting. Iyada pinaghibo sa conference room IT building duman sa Kadlan, Pili, Camarines Sur. Pinagpanginutan ang nasambit ng urulay ninda Engineer Jerwin Nobio, PhD Cluster Head asin Miss Marilyn Niebres, SWO 2 kung saan digdi pinagatukar ang presenting kamugtakan kan former rivals sa irarom ka na mga partisipante sa unit asin wastong proseso kan ECLIF. Kabali sa nagpartisipar, iyo si Teniente Colonel Esteban Mangabat, Commander kan 9 Infantry Battalion asin man Captain na Reynera Barcelona, Civil Military Operation Unit. Ana partisipasyon sa nasambit ng meeting kay banan ana mga representantes gikan sa Philippine National Police PNP, Department of Interior and Local Government o DILG, 81st Infantry Battalion, 49 Infantry Battalion, 902nd Infantry Brigade, asin iba pang mga kapartner na mga ahensya kan gobyerno. Pigpaliwanag ni Engineer Nobio ang mga lakdang asin proseso sa ECLIF kabali ang tamang pagsumiti kan mga kinakaipuan ng mga dokumentos asin man importansya kan mas pinakusog na koordinasyon kan na ahensya tanganing masiguro ana amay na pagpoproseso asin pagpapaluwas kan mga benepisyo asin tabang para sa mga kwalipikadong mga benepisyaryo na mga nagbalik loob sa lindong kan gobyerno na mga dating mga rebelde. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, ginibo kanda nagatalikod na aldaw an executive meeting kan Joint Operation Center na pinagapartisiparan kan Naga City Police Office, Public Safety Office, Head Rene Gumba, City Administrator Abogado Norenda San Luis, CDRRMO, asin man ni Reverend Father Joseph Wilfred Almodida Bicara, General Kanda
Archdiocese of Cáceres. Digdi pinagtukar ang nasambit ng urulay ang manlailay ng mga preparasyon kan lokal na gobyerno kan syudad asin man kan simbahan para man sa nagraraning aktibidad kan piyesta sa naga. Kasumpay kan bagay na niya nagsagibo asin isinagibo sa meeting an incident management team para man sa kaparihong objeto bilang parte kan mas pinakusog na koordinasyon sa nagraraning selebrasyon kan piyesta. Sa lado man kan seguridad, pinaghagad kan Naga City Police Office an 1,500 na mga augmentation force gikan sa PNP Regional Command 5 tanganing maging katabang sa pagbuilog kan puwersa kan NCPO sa gabos na mga aktibidad ngunya na bulan kan Septyembre. Mantang posible man na sunodon gikan sa dating proseso ang deployment kan augmentation force kung sain madanay lang ang mga iniya sa laog kan syudad Canaga para man sa dakulang aktibidad digdi sa laog kan syudad Canaga sa papaabuton na piyesta. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga nagababaga pang barata lokal. Partisipar ang mga jóvenes as in youth leaders sa ginibong Port Metro Naga Young Leaders Forum. May timang empowered youth stronger community sa sustainable future. Sarong makabuluhan na pagtitiripon na obhatong pakusugon ang kakayahan sa liderato asin na partisipar pagaluk kan mga jóvenes sa pagbilog kan mas makusog na progresibong komunidad. Ang programa pinanginutan ni Hubert Procalis, direktor asin na pinagapartisiparan kanda empleyado kanda banwaan kanda pili Camarines sa paagimada ni Mayor Marivic Bikbik Solano kay bana na sa pagtitipon iyo si Sir Basil Layusa ang Local Youth Development Officer katabang ang Municipal Youth Office na pinapamayuan kan Youth Mayor na si Nino Philip Rasal sa padagos na suporta kan gobyerno sa Banwan kan Pili Camarines Sur sa mga jóvenes obhato kani na digdi pakusugo na ang sarong henerasyon may kakayahan may malasakit asin preparadong magtao bilang leader pasiring sa mas makusog na komunidad asin mas maliwanag na futuro para sa mga jóvenes sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinaglinaw kan Overseas Workers Welfare Administration o Bicol na daiman nakapokus para sa gabos na mga overseas Filipino workers o FWs sa bilog na Bicol Region ana pagduol kan pinagaapod na 25 na kilograms kanda sako kan na bagas sa irarom kanda pangangataman kan OWA program. Sa sarong opisyal na payag sinabi kan OWA Bicol na ang rice assistance para lang sa mga OWA members o FWs aktibo man o dai asinda ana sa indang mga defendants ang nag-i-star sa mga lugar na napagaraman asin na pinagsasabi asin napatunayan kabali sa mga grabing naapektaran kan pinagapod na Super Typhoon Uwan kana Nobyembre 9, 2025. Ang mga benepisyo ang ibinasi sa isinagibong assessment asin classification kan mga magkakanigong Disaster Response Authority. Sabi kan OWA Bicol, naiintindihan ninda ana mga agrangay ka nagkaparang mga OFWs asin kan sindang pamilya na naglalaom makakaresibi ka na sambit ng ayuda urog na ana mga nakalis na mga epekto ka na kalamidad. Sering man kinakaipuan sundun ka na siya ani pinagtalaan ng mga guidelines asin validated list kana mga apektadong mga lugar tanganing masiguro na mapapaduman ang tabang sa mga
nangangaipo na kwalipikado sa irarom kan programa na itinutulod kan UWA. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, inilatag na kan Department of Agriculture DE Bicol ang mga lakdang tangani man na maiwasan ang nagkukuriyat na helang kan African Swine Fever ASF sa mga atama na mga uriga sa kada haga racers. Kabali sa mga obserbasyon kan kinakaipuan bantayan kan kada nagaatama nin uriga ang mga simptomas aron kan mga minasunod halangkaw na kalintura, mayong ganang magkakanda, nagigikan sa parte kanda sinasabing kublit asin na nagdudugo ang mga internal organs. Nagagadan ang urig sa laog nin 2 sagud ng 10 aldaw, pwedeng magabuta sa 100% ang mortality o magagadan gabus na urig sa sarong kulungan o urigan kung in kaso mahiling ana makaduda ng mga simptomas asin bigla na pagkagadan kan urig asin na iyan na kinakaipuan na ipaaram tulus-tulus sa Municipal Agriculture Office, Municipal Veterinary Office. Ipinagpayag ka na ahensya kung paano nagkukuriyat ang nasambit ng helang sa paagi kan direktang kuntaka sa may hilang na hayop asin na indirect transmission sa paagi man ka na pagkakanda sinasabing mga tadang pagkakanda na may kahalong infected na karni. Digdi nagkakaigwa subuot nin pag-iba ana ASF virus sa mga non-living objects arog ka na mga lulunadan gamit kabalin ni Jada ana sinasabing bado asin sapatos siring man sa biologic vectors asin na tagapagdarakan virus arog ka na langaw kuto kino asin man na kabalin ni Janda ana gamgam asin man na anido pig tawanan manin abiso an may sadiri kan mga urig na padanayon na malinig asin disinfected anda kulungan da itugutan na maggalaan na mga urig limitaran na paglaog kan dai disinfected na tao maghugas nin kamot maggamit nin protective gear iwasan na magkaputa sa may hilang na urig asin siguradon na maray ana sinasabing lulubngan kan mga nagkagaradan na mga urig basado pa sa Department of Agriculture digdi sa Kabikulan. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata na kitang unyanda sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata unyanda sa luwas kan nasyon pinagyugyug kan magnitude 6.7 na linog anda southern Peru. Kanda nakalis na aldaw kan Webes o kasudma siguna sa United States Geological Survey na i-record ang epicenter kan na linog kasudma sa distansyang 38 kilometros norting subangan kan na Opahuacho sa probinsya kan na Parinacochas sa riyon kan na Ayacucho asin na may rarom ninharo 65 kilometros namatian ang pagkakaigwanin pagyugyug kan daga sa parte kan southern Peru kabali na ana Ica asin man na Arequipa mantang mas halangkaw na 7.2 magnitude ang napabareta kan Geophysical Institute of Peru IGP na nai-record man sa irarom na 108 kilometros ang distansya. Sa inot na report, mayo pa nin na-record nin mahiwas na distroso padagos mada na pinagaadalan kan mga autoridad ang mga lugar na naapektaran kan sinambit ng linog. Ipinagbareta kan Peruvian Navy na mayo nin banta nin tsunami anfero parte kan Pacific Ring of Fire kaya perming nakakamati nin makusog na linog an sinambit ng nasyon. Sa satuyang barata ngunyanda sa kinabana nin Karawat
Sa NBA basketball, nagkasundo ang tulong NBA team na Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, asin man ang Los Angeles Clippers sa panibagong trade. 2 bulan antes ka nakalihis o nakatalaan na pagpuon kan 2026-2027 NBA season. Sa irarom kan bagong deal, mapapaduman si Watson sa Cavs, mantang ililipat naman sa Los Angeles ang guard na si Strauss. Para man sa Denver, makukuha kani ang unprotected 2031 Cleveland first round pick, asin pang 2032 second rounded gika na sa Sacramento Kings. Sa irarom kan kontrata ni Watson, makakaresibir siya nin $88 milyones para sa 4 na taon na pagkawat sa Cleveland. Kabali ang sarong player option sa oring taon kan sa iyang kontrata. Kaput kan bagitong sentro ang impresibong average na 14.6 points per game, 4.9 rebounds per game, asin 2.1 assists per game. Para sa bagong Lakers guards na si Strauss, kaput man kani ang career average na 11.2 PPG, 5.4 RPG, asin 2.0 APG. Ang multi-team trade ang saro sa mga bagong trade movement sa lado kan NBA basketball, mantang nagpipreparar ang kada team para man sa nagraraning pre-season sa inot na parte kan bulan kan Oktubre 3. Susundan ini kan opisyal na pagpuon kan regular season sa uring parte kan bulan nin Oktubre. Ang atugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta na kaibanan niya to sa lado sa pagbabareta sa engineering department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis, na kaibanan si Buit Paderes, asin Daryl Banyas. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:05. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang liwata, maray na aga sa Indogabus. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, 68 anyos na lula sa Laog Canaga, naglaog sa eskwelahan na nag-ieskwela pagiraray ngunyan. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Gobernador Elre Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur taonin na pagkakataon na makaibana na asin na madanguga ang pangangaipo kan na mga residentes dumana sa parte mismo kan na banwaan kan na Tigawon, Camarines Sur. Pamayu pa kan na mga barata sa lado lokal, school board meeting ginibuduman na sa banwaan kan Pili, Camarines Sur para tutukan na ang mga pangangaipo kan na mga eskwelahan sa banwaan kan na Pili, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan na mga barata sa lado lokal, mga pulis sinugo na makipagkoordinar sa mga eskwelahan, badil kan mga pulis dapat itago nin tama. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirundong. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain.
Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat maray na aga ko si Jonel Cuba. Sa detalyes akan mga barata sa lado lokal sa edad na 68 anyos formal na liwat naglaog sa klase si Erlinda Ringora para manipagpadagos an sa iyang pag-aadal na kung saan digdi maski nga ni siya gurang na 68 anyos na ada edad na bayaan na ka na mga nakalis na mga dekada sa pagklase siya ang nag-enroll pa man giraray tangani man na makapag-aadal o makapagpadagos kan sa iyang pagklase daina naging ulang ana sa iyang edad para manda balikan ana sa iyang pangarap na aloy na nga nadipisilan asin naputol uli man ka na pinag-agian kaning kadipisilan sa buhay kan sinda mga hoben pa. Alagad ngunyan dai siya nasusupog na magbalik sa eskwela tangani man natapuson an sa iyang pag-aadal sa presente saro ng senior high school grade 11 student ngunyan sa Naga City. Grabe ang determinado ni Erlinda na mag-adal ni na maray asin tapuson an sa iyang pag-aadal sa ladukan sekundarya kada aldaw ipinagapapailing kani anda tunay na sigasig asin dedikasyon sa pagsunod sa leksyon katakudman ka na sa iyang mga hoben na mga kaklase na haros mga makuapo na sa naman niya daima na natapos sa high school an sa iyang pangarap ulit igwaman nin tulos na plano nga magdagos sa kuliyo pagkatapos kani para man kay Erlinda mayo nin pinipiling edad ana pagkuan nin mga kaaraman asin pag-abot sa ladukan ambisyon sa buhay basta igwanin pusog na kagustuhan sa iyang halimbawa nagtataunin dakulang inspirasyon sa bilog kan komunidad nangurog na sa mga jóvenes asin mga tawong nawaranin paglaom na kaigwanin pag-aadal giraray pinatunayan kanina ang edukasyon bukas para sa gabos anuman an sa imong estado anuman an sa imong edad basta kaya mo pang magklase pwede pa sigun sa nasambit na nga persona. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal bako lang simpleng pagbisita sa mga barangay an gustong ipailing ni Camarines Sur Gobernadora El Villapuerte kan Camarines Sur kundi sarong pagkakataon tanganing direktang makaibanan madanguga asin na matawan nin solusyon an pangangaipo kan mga residentes ini an ginibong minsay ni Gobernadora El Villapuerte matapos an sa iyang pagbisita duman sa barangay kan poblasyon sa Tigawon Camarines Sur tinawanduon an sarong bagay sa iyang pahayag maski nga ni barangay igwanin mga istorya kada pagbibisita may pagkakataon na madanguga
nagatabang asin magatuda nin kaugmahan sigun pamada kay Gobernadora Elry Villafuerte. Sabi ni Villafuerte, bako nga bastante na basta makaabot lang sa sarong lugar, importante subuot na maya nawawalat na tabang malasakit sa iya paglaom sa kada komunidad sa saindang pinagdudumanan. Tinawan doon ni Gobernador Elry Villafuerte an sa iyang pakikisalamua sa mga kaakian magurang asin ibapang mga residentes kan barangay poblasyon duman sa Banwan kan Tigawon Camarines Sur. Iba ang kaugmahan kapag nahihiling subuot kada gobernador ada mga sinasabing mga ngisi kan mga kaakian kaugmahan kan mga ini kan mga magurang asin bilog na komunidad. Sabi paman kan gobernador para kay Gobernador Elry Villafuerte ang simpleng irestoryahan ngirisihan ini ada pakikipag-ulay sa mga residentes nagpapagirumdum sa iya kung taano ta importante ada pagkakaigwa nin serbisyo sa lado kan publiko, partikular na sa mga namamanwaan kan probinsya nin Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, isinagibo ada sarong importanteng local school board meeting na pinagpartisiparan ninda Alpon Jan Pato asin mada kanda PSDS is Mama Cyril Salazar asin PSDS Wiser Bibi Carlos Fajardo pigtukara sa nasambit ng meeting ang mga importanteng preparasyon para man sa nagdadangadang na DepEd sering man ang pagbilog asin na implementar kan pinagaapod na Incident Management Team IMT para man sa mga eskwelahan bilang parte kan pagsulong kan preparasyon kaligtasan asin amay na pagtaunin atensyon solusyon sa anuman na klase nin insidente padagos na pinagsusuportaran kan lokal na gobyerno kan Banwan kan Pili Camarines Sur sa panginginot ni Mayor Bikbik Solano ang mga programa asin na inisyatiba para sa ligtas maray na di kalidad kan kapalibutan para man sa mga estudyante para tukdo asin sa bilog na komunidad kan na Pili Camarines Sur. Obeto ka na sambit ng programa iyon na makatabang sa mga estudyante asin kan sa indang mga pamilya sa pagtao nin solusyon sa mga gastuson sa pag-aadal asin iba pang pangangaipo sa lado kan edukasyon sa panginginot ni Mayor Marbik Bikbik Solano padagos na pinagsusulong kan lokal na gobyerno kan Pili ang mga programang nagtataunin tabang oportunidad asin suporta ng aning mas pang maparani ana mga jóvenes sa saindang mga ambisyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong importanteng trayumpo sa padagos na pagsulong kan katinungan seguridad asin karahayan sa Banwan kan Lupig Camarines Sur ang namatian sa formal na deklarasyon kanda matatag asin kamugtakan kanda panda laug na seguridad asin manda kanda katuninungan naging stable internal peace and security condition na anda deklarasyon sa parte mismo kanda Banwaan kanda Lupig Camarines Sur sangaran kan lokal na gobyerno kan Lupi sa panginginot kanda sa indang alkalde na si Christopher Velarde Jacinto sarong taos-pusong pasasalamat sa gabos ng mga individual institusyon asin mada sa parte mismo kanda mga ahensya kan gobyerno katabang na ang nagkapera nga parte kanda mga yaon sa lindung kan gobyerno sa pagkakaigwa kan sinambit ng trayumpo ipinaabot ang taos-pusong pagbisto asin pasasalamat sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Army, Department of Interior and Local Government asin mada lokal na
opisyal kan gobyerno katabang an ahinsya sa gabos ng mga stakeholders na padagos na nagtagama kan panahon serbisyo asin dedikasyon tanganing magdanay an seguridad katrankiluhan sa intirong kapalibutan asin komunidad kan banwaan kan lupi Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, daiya nakalampas sa kaaraman kan Camarines Sur Police sa Provincial Office an masaklap na insidente kan panibagong shooting incident sa sarong universidad sa luwas kanda Riunda. Kasumpay kay niliwat na pinagpagirumdum ni Police Colonel Tyron Dutima sa gabos na mga Chief of Police na makipag-ulay sa mga eskwelahan, sa mga pamayukani, sa mga principal para tukdo tanganing magsagibo ni mga symposium mapadapit sa kaligtasan asin seguridad. Dapat man magpartisipar ang mga magurang kan mga estudyante sa paagi kan pinagaapod na Parent Teachers Association tanganing maiwasan na naliwata ang insidenteng nangyari sa nasambit ng universidad sa duwang magkasuway na shooting incident kan mga pambabadil. Digdi sinasabing pagsasadiri kan na pulis asin ama kan mga suspek na minor de edad ang ginamit na badil kan mga suspek. Ninuli kani pinagirumdum ni Police Colonel Dutima sa an gabus kana sa iyang mga tauhan na sigurado na ligtas maray na nakatago ang sindang mga badil tanganing dai ini makua o magamit kan sindang mga aki. Kasunod kan insidenteng nangyari duman sa parte mismo kan na Zamboanga. Pidaga pagirumdum kan opisina kan na PNP digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur anda sa iyang mga chief of police asin ang gabos na mga personahe kada PNP na kinakaipuan na pakusugon ang seguridad sa parte kan mga eskwelahan asin man kan seguridad kan mga paratukdo patin naman mga estudyante. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, pinag-ingkaminar ngunyan kan Department of Agriculture DA ang mga lokal na gobyerno kapag may nairikod na kaso kan African Swine Fever ASF sa saindang lugar asin tulos na magpasunod kan pinagapod na border control checkpoint tanganing mapugulan ang paglakop kan helang na ASF. Matapos mairikod ang ASF sa parte kan siyudad kan Irigan na Buwa asin man Naga City, sarong panibagong kaso na naman ang nairikod sa barangay kan Pawili sa Banwaan kan Pili Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules kung sain igwana ni na kaso kan ASF sa Pawili Pili Camarines Sur. Sigun Kimislab Guaren ang tagapagtaram kan Department of Agriculture Bicol na ang opisina yaon sa parte kan San Agustin Pili Camarines Sur, may mga border control checkpoint naman ang Bureau of Animal Industry duman sa Matnog, Sorsogon, Tabugon, Camarines Norte, parte kan sa indang lakdang tanganing maiwasan ang pagpuriyat kan ASF sa bilog na Bicol Region, Camarines Sur, Pamangararay. Iyon may pinakadakol na nairikod kan kaso kan ASF kabali na ang duwang banwaan asin duwang syudad. Mantang sa Naga City napugulan na ang pagpuriyat kan ASF asin padagos ang regular na pagkuakan blood sample gikan sa mga atama ng mga orig na nasa laog kan sarong kilometrong radius bilang parte kan monitoring asin banda surveillance kan mga autoridad. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang unyada sa lado lokal, formal nang nagbukas kan nagtalikod na Miyerkules and second Regional Cluster Summit kan Department of Agriculture DA Bicol na ginigibo sa parte mismo kan sarong mall digdi sa laog kan siyudad Canaga. Pinagapuunan
asin ini matatapos sa gudnang ngunya na aldaw Agosto 21, 2026. Isinasagibo na sambit ng trade fair asin pwedeng makabakal ang publiko kan produkto na gibo na ibinibenta na nasa 50 exhibitors na pinagbilog kan Farmers Cooperative and Association kabali na ang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation F2C2 NUFAP Special Area for Agriculture Development SAAD asin man Organic Agriculture practitioners, mga beneficiaryo kana 4Ks AMYA Young Farmers Challenge kana AMAD asin Agricultural Training Institute ati kan Department of Agriculture o bato kana sambit ng aktibidad isulong ang lokal na produkto asin pakusugon an iribanan kan mga agricultural cluster sa bilog na Rion Bicol sa isinagibong opening programa nagkaigwa kan pinagapod na ribbon cutting asin formal na pagbubukas kan exhibit booth partisipar ana aktibidad kan mga representantes kan DA Bicol sa panginginot ni Regional Executive Director Rodel Tornilla, Cooperative Development Authority CDE, Regional Extension Office 5 sa liderato ni Abogado Emilio Esquita III asin man ati DA Bicol sa liderato man ni Center Director Joey Villarmino, FC Vice Chairperson Benedicto Palmares asin man ni Naga City Agriculture Office Acting City Agriculturist Ernesto Asensi III. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pagitangunyad sa lado lokal maabot sa 65 mga parasera sa Banwan kan tinambak Kamara de Sur tinawanan kagamitan na mga pangbanwit kanda lokal na gobyerno kanda sinambit na nga Banwaan nagpasalamat anda grupo sa party mismo kanda lokal na gobyerno ninulita nakabali asin na nakadamay na matabangan ana mga parasira sa party mismo kan sindang lugar isinagibo ana pagdul kan fishing nets sa mga lehitimong mga parasira gikan sa barangay kan Old Kalawa na asin na barangay kan na Pilar ka sakop kan sinambit ng Banwaan an pagtatar mga nainiya anda parte kanda pagtao ninda pagbisto sa mga pamilya na matabangan na nangangaipo kanda sa indang mga panghanap buhay pinagbisto asin pinasalamatan anda parte mismo kanda mga parasira ang Department of Agriculture asin man ang Municipal Agriculturist Office sa sinambit ng Banwaan ninuli kanda ayuda na naresibinda gikan sa sinambit ng opisina. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal pinanginutan ni Police Brigadier General Rosito Miranda Bicol PNP Regional Director asin Police Colonel Tyron Dutimas Provincial Director kan PNP sa Kamara de Sur an inaugurasyon asin na pagbasbas kanda Border Security Control Point duman sa barakay kan Agus Batu Kamara de Sur siring man ang pagbasbas kan Motorist Assistance Center sa barakay kan poblasyon sa Banwan kan Lupi Kamara de Sur sigun kay Police Colonel Tyron Dutimas o batu kan border control sa Agus Batu Kamara de Sur asin albay na mas pang maparikas ang sindang pag tao ni na sukuro in kaso magkaigwa kan pinagaapod na plus alarm o tulos na insidente digdi magagamit ana mga pasilidad araw kanda pagpaparanikan na barangay sanggunian kabataan eleksyon asin banda sa papaabuton na piyesta digdi sa Laog Kanaga o beto naman da kaanda istasyon o harayo manda ana istasyon kan pulisya duman sa parte kan Lupi Kamara de Sur gikan sa panginot na National Highway kaya naging mabagal ana sinasabing pagresponde kan mga aksidenteng nangyayari sa lugar sa paagi kan Motorist Assistance Center mas pang mapaparikas ang pagresponde kan mga autoridad sa mga insidente sa pangangaipo kan mga motorista
nagpartisipar sa duwang aktibidad ang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Bato asin man kan Lupig Camarines Sur kabali na ang grupo katabang ang nahinsya kan Philippine National Police o PNP. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal padagos ang paglalapigot ngunyan kan lokal na gobyerno kan Banwan kan Pili Camarines Sur na suportaran ang edukasyon kan mga jóvenes sa paagiman kan education assistance sa payout sa paagiman ni Mayor sa paagimanda ni Maria Lourdes Baltasar o beto kan programa ngayon makatabang sa mga estudyante ansin ng mga pamilya sa pagtao ni atensyon kan mga gagastusan sa pag-aadal asin iba pang pangangaipos sa lado kan edukasyon sigun ki Mayor Maribek Solano. Padagos na isinusulong kan gobyerno kan Banwan kan Pili ang mga programang minataunin tabang oportunidad asin suporta para mas maparani ang mga jóvenes sa saindang mga futuro urog na sa saindang mga pangarap ambisyon na makatapos sa saindang pag-aadal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal sa pagbubukas kan panibagong school year itinaukan Camarines Sur Provincial Employment Service Office PISU ang Career Development Support Program sa Orientation Seminar or SIM kan mga estudyante kan Central Bicol State University of Agriculture CBCUE duman sa Calabanga Campus ang career coaching parte kan preparasyon kan mga estudyante para sa sindang magiging karera pagkatapos kan sindang pag-aadal sa kolehiyo. Sa programa tinawan na focus ada mga jóvenes sa lado kan career planning, resume building o job matching pati naman ang information na mapadapit man sa oportunidad sa lado kan trabaho sa laog locally asin man maging sa abroad siguna sa liderato kan CBCUA dakulang tabang ang programa urog na sa mga graduating student na gustong magkaigwan ng direksyon kan sa indang magiging karera pagkatapos ninda pag-aadal sa kolehiyo. Nagpasalamat anda CBCUA Calabanga Campus sa mga estudyante kani sa Camarines Sur PISU asin kay Gobernadora El Revilla Puarte kanda Camarines Sur sa pagdarakan sinambit ng programa sa sindang ORSEM ninuli tadigdi natawanan ningiya asin nagkaigwanin ideya sa sindang magiging buhay matapos ang academic activities sa kolehiyo kana sambit ng mga estudyante. Sa iba pang detalyes kan mga barata, nasa 83 na mga trainee para man sa posisyon kan Jail Officer 1 ang nakatalaan na magsairarom sa completion exercise o nakapagtapos na kan sa indang completion sa barangay kan Kabangbangan kung saan digdi ipinagapahayag kan BGMP Bicol Community Relations Service CRS Chief Jail Inspector Maria Sharon Riñon sinabi kanina pagkatapos kanda training i-deploy na ang mga trainees o bagong graduara na mga BGMP Regional Office asin iba pang mga jail facilities sa bilog na Bicol Region. Nagpartisipar sa sinambit ng seremonya iyo ang grupo kanda Provincial Agriculture Office o APAW asin man kabali man ang grupo kana LGU na kung saan digdi nagtaunin suporta sa parte kan mga bagong graduate na mga katatapos pa na mag-training bilang mga BGMP officer. Ang atugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagbabareta dahil nakaibanan si Darrell Banyas asin Buit Paderes yaon dyan sa Engineering Department kaibanan to dyan
si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabaluskan sa idong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.